Sa kanya po ang kapurihan. Salamat din sa buhay ni Sister Nina. Okay, so ngayon po mga kapatid ay handa na po ba tayo para po sa mensahe? Yan, para hindi lahat handa ah. Baka ibang ipinaghahandaan natin, ano? Pero wag naman. So, it's the time na tayo po ay muli pong paalalahanan, hamunin po ng salita ng ating pong Panginoon. At muli po ninyo akong samahan sa ating pong talata na sinisiris in 1 Corinthians chapter 6, verses 9 to 11. So, sa Tagalog ko po babasahin, bagamat sa screen, ang makikita po natin is ESV. So, tingnan po natin sa ating mga Biblia. Tayo po sandaling magsitayo para po sa pagbasa ng salita po ng Panginoon. Aklat ng unang Korinto, Kabanata 6, talata 9 hanggang 11. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit, nalinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. Salamat po sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Muli po, Diyos, salamat po sa umagang ito. At ito po ay isang mapagpalang oras para po sa amin upang patuloy kaming maging kawangis ng inyong pong minamahal na anak, ang aming pong Panginoong Jesus, na aming pong Panginoon at tagapagligtas. At patuloy po na ito din ang manghihangad po namin, Panginoon, sa amin pong pakikinig. Mas maging identified kami na tagasunod ninyo, Panginoon. At mas makita sa amin na kami ang asin at ilaw ng sanlibutan ito, Panginoon. Kaya tulungan niyo po, Diyos, ang bawat isa po sa amin na hindi po kami maging left behind, Panginoon, sa kinakailangang dapat maging kami bilang inyo pong mga anak. At ang inyo pong lingkod na tagapagsalita na gagamitin ay gamitin niyo po lamang na tagapagsalita. At ikaw po ang maitaas ko, Panginoon, sa paghahatid po ng inyo pong mensahe. At humihingi po ako, O Diyos, ng tawad sa lahat ng aking pong mga nagawang kasalanan sa iyo. At patuloy niyo pong ituwid, itama ang aking kaisipan at ang aking pagharap sa umaga pong ito, Panginoon. Ang kapurihan at ang kaluwalhatian at ang karangalan ay sa iyo po lamang sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Purihin po, Panginoon, tayo pong lahat ay makakaupo na. So muli po ang ating pamagat ay ang pamumuhay ng matuwid sa Panginoon or living righteously in Christ. So positionally again, tayo po ay nasa Panginoon na, hindi tayo makapamumuhay ng matuwid ayon po sa sinasabi ng banal na kasulatan kung positionally hindi pa natin sigurado kung tayo po ay nasa Kristo o hindi pa. Kaya nga, ang isang kong talata na maalala po natin dito is ikalawang Korinto, ano po? 2 Corinthians 5:17, that if anyone is in Christ, he is a new creature or new creation. So, bagong nilalang. At ito po yung tinatawag nating bagong buhay. Ano po? Hindi lang po tayo basta umattend lamang at yung buhay natin ay not totally na talagang binago. Kundi tayo po as a result ng ating pananampalataya sa ating pong Panginoong Jesus, so meron na po tayong bagong buhay. So lahat ng dati, sabi po ng talata, ay wala na. So ibig sabihin, yung dati nating buhay, kung ano tayo, ayon sa pagkakakilala ng mga kaibigan natin sa atin, o sa pagkakakilala sa atin ng ating pamilya na hindi pa nakakilala sa Panginoon, kinakailangang may mabago ho doon. Ano po? Kasi hindi ho po pwede na ang nagbago lang sa atin is yung ating pagtingin sa Diyos. Ano po? O yung pagtingin natin sa church na hindi to isang samahan lang, ano, kundi ito ay isang tunay na assembly na composed ng mga iniligtas ng Panginoon. So, hindi lang hanggang doon lang yung ating pagkaunawa na tayo po ay naging katawan ng Panginoon, bahagi ng katawan ni Kristo, kundi bilang tayo mismo sa sarili po natin individually,
naintindihan po natin na tayo po ay, kumbaga, purposed ng Diyos para sa Kanya. So, kaya doon sa talatang binasa po natin, so tayo po ay ginawang banal ng Diyos. So, we are sanctified. So, madadaanan po natin yan sa mga susunod. Ano bang ibig sabihin ng ginawa tayong mga banal ng Diyos? So, hindi po likas na banal, kundi tayo po ay ginawang banal. Ano po? Kaya talagang una nating mamaintindihan ho dito is yung sitwasyon po natin bago po natin napakinggan ang mabuting balita. So tayo po ay makasalanan na walang pag-asa, walang kakayanan na magligtas sa kanyang sarili. Kundi sa provision ng Panginoon, sa kanyang biyaya, sa kanyang pag-ibig at awa, so tayo po ay kanyang iniligtas. Okay? Kaya lagi po nating ninanamnam ang pagliligtas ng ating pong Panginoon. Nakakalungkot lang po na meron po kasing mga nangangaral na ang kanilang viewpoint when it comes po sa salvation is kumbaga parang elementary lang. So kailangan hindi laging salvation ang topic. So which is hindi siya akma because lahat ng nakikinig po natin sa Bible is babalik po sa kaligtasan. So it seems, sabi nga, parang academic ang dating na pagka halimbawa ang tingin natin ay hindi lang puro gospel lang or puro John 3:16 or puro Romans 5:8 lang ang dapat pag-aralan. Kailangan mas malalim or kailangan mas kumbaga parang sa academics is collegiate yung dating or parang mas malalim para lumalim ang ating karunungan sa Panginoon or yung knowledge natin sa Panginoon. Pero sa totoo lang, kapag pinag-aralan po natin yon, it leads us back. So, dinadala ho niya tayo pabalik sa kaligtasan. Okay? So, hindi ho po pwedeng labas po sa salvation. Kung ano man po yung message na atin pong napapakinggan. Kaya yan po yung maging, kumbaga, established na mindset ho sa atin. Na hindi lang po for academic purposes yung atin pong pakikinig ng gospel o ng salita ng Panginoon. Kundi tayo ay transform sa pagiging Kristiyano ho natin at mas ma-appreciate ho natin ang biyaya ng Panginoon na kaligtasan. Amen? Kaya yung atin pong theme na living righteously in Christ, so isa po yan sa paraan upang makita po natin ang preciousness ng kaligtasan po ng Panginoon. Okay? So again, our objective here is to be reminded of the spiritual life that we have in Christ as a life meant for righteousness. So, ang hangad po ng Diyos sa atin ay sumang-ayon tayo sa kanyang pamantayan. So, ang maging pamantayan natin sa pamumuhay natin ay ang Kanya at hindi yung ating sarili. O kung ano man ang pamantayan na ipinapanukala ng sanlibutan. Okay? So, we have studied about sexual immorality. So, yun pong mga nabanggit po sa atin pong binasang talata kanina na mga katangian po ng mga hindi makapapasok sa kaharian po ng Diyos o walang bahagi sa kaharian ng Diyos na kinabibilangan ng mga nakikiapid. So, we have yung mga nakikiapid doon, sabi diyan ay sexually immoral o ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan or idolaters. Okay? And then, ang mga nangangalunya or adulterers, ang mga nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, homosexuality, and then, nagnanakaw, so yung thieves, or stealing, at ang pagiging sakib, or yung greediness. And ngayon, so nandun po tayo sa bahagi ng paglalasing or drunkenness. So, bakit po tayo medyo humaba dito? Because, isa po ito sa naging topic sa atin. Na since nawala naman sa Bible, na directly nagtuturo na huwag uminom ng alak, kundi ang sinabi lamang ay huwag maglalasing. So, yun ba ay nag-i-imply? So, kumbaga implicit ba na sinasabi ng Bible na pwede
or allow, kumbaga allowed. Yan. Kasi kagaya nga nung commercial, di ba? Drink moderately. So, kahit meron siyang negative effect sa katawan, so talagang proven yan. Ano po, na lahat ng na na-a-addict po dyan ay nagkakaroon po ng karamdaman sa kanilang katawan. Pero nandun pa rin at the end of the commercial, yung panghihikayat sa mga nanonood, drink moderately. Ano po? So, pero sa salita ng Panginoon, ganun din ba? Sa standard ba ng Diyos, ganun din ba? Moderation lang. Okay? Kaya meron po tayong guidelines, mga kapatid, para makita ho natin at ma-evaluate ho natin, ma-assess ho natin sa ating kaisipan kung sa tingin pa ba natin ay tama. Yan. Or necessary ba na tayo po ay mag-take ng alcohol. Di ba? So, yung ating first guideline po is, ang alak ba na binanggit ho sa Biblia ay kagaya po ng alak na alam natin. Para sabihin natin na allowed naman yan. Kasi, sabi nga ng ibang talata sa Bible drink and be merry. Di ba? So, uminom ka at ikaw ay magsaya. Pero ang ibig sabihin pa nun, maglasing ka. At doon mo ba matatagpuan ang kasiyahan sa pamamagitan ng paglalasing o ng alak? So, ganun ba ang sinasabi ng banal na kasulatan? Kaya ang kailangan po natin makita is in light of the context, in light of the structure of the passage na atin pong kinukunan ng talata. Kaya ang unang tanong dyan, yun bang alak na alam natin ay kagaya ba ng alak na sinasabi ng Biblia? So, nakita po natin yan last time. Ano po? That the most often wine that is mentioned by the Bible is the one being boiled up to form into a thick paste and stored. So, hindi po siya kagaya ng alam nating alak na liquid. Kundi ito po ay meron siyang thick consistency, malapot. At siya ho ay sumailalim sa proseso ng pagpapakulo na sa pamamagitan po ng prosesong ito, so nawala po yung tubig kasi yun daw pong tubig na yun ang nagpapabilis ng fermentation. At dahil nawala na po yung nagpapabilis ng fermentation, so ang natira na lang ho doon is yung siguro yung residue nung ubas. So siya ay nagiging malapot. At kadalasan, sabi dito, ito po ay napakababa at halos wala ng alcohol. So, therefore, non-alcoholic. Ano po? So, yun po yung wine na sinasabi po sa Bible na madalas po nating mababasa. Most of them are non-alcoholic. At kapag sinabi naman ng Bible na strong drink or wine na kumbaga ang ibig sabihin is meron siyang negative effect. So, iyan naman yung ibang klase ng alak na talagang mataas ang alcoholic content. Ano po? Kaya kailangan po na ma-identify po natin kung kaparehas ba. Okay? Hindi yung ikakatwiran natin okay lang kasi wine. Pero pagka tinignan natin sa Bible, may 3 palang klase ng wine na binanggit. At yung madalas yung binanggit sa Biblia ay yun pong hindi alcoholic. Or kung may alcohol man siya, talagang very, very low or little yung kanyang alcohol content. Ano po? So, yun po yung tinatawag nating yayin sa Hebrew word or oinos sa salitang Griego. Ang pangalawa po, ito ba'y kinakailangan? Is it necessary? So, ang sagot po is not necessary considering that drinking wine is allowed in the Bible times. So, yung word na allowed is hindi ibig sabihin na talagang allowed. Ano po? So, meron po siyang quote. Due to lack of clean water source. So, ginagamit ang alak bilang antiseptic o pamatay mikrobyo para hindi ho magkaroon ng sakit sa tiyan dulot ng tubig. Ano po? Kaya yung sinabi po doon sa 1 Timothy chapter 5 verse 23, ang sabi po ni Apostol Pablo kay Timothy, huwag lang tubig ang iyong inumin, kundi magkaroon din ng kaunting alak. Ano po? Mababasa po natin yan. Lagyan mo din ng kaunting alak para sa iyong tiyan. Ano po?
So, most likely si Timothy may sakit noong time na yon. Kaya sabi ni Paul, lagyan mo din ng kaunting alak. Pero hindi ibig sabihin ni Paul, maglasing ka. Ano? Hindi ibig sabihin ni Paul na okay lang uminom ng alak. May chaser. Okay? Ano ba yung common na chaser? Yung yung lime. Tama ba? Ayun. Depende. Ano po? So, tapos yung mga mixed. So, cocktails. Yan. So, may halo na yan. Okay lang yan. So, pero, hindi po yun allowed. Ano po? Na, from the words of Paul, makikita ho natin na hindi siya allowed na okay lang. Kundi, meron siyang alcohol, kumbaga para sa ikabubuti ng kanyang kalusugan. Ano po? So, for the sake of his stomach. Pero hindi po yan promotion na pwede pong uminom ng alak. Kaya sabi po dito, is not necessary. Kasi kung ilalapat po natin yan sa ating panahon, so we have plenty of clean water sources. Okay? So, deep well. Ano po? So, refilling stations. So, mamimili ka na lang kung anong gusto mong klase ng tubig. Kung gusto mo ay distilled, kung gusto mo ay purified, kung gusto mo ay alkaline. Di po ba? Pero, nung panahon po ng Biblia, wala. Wala hong wala hong refilling station. Sabi nga natin ay poso. Ano po? So, bagamat nung panahon na yun, ang sikat is aqueduct. Ano po? So, nakakonect po siya sa water source. So, yung aqueduct, yun yung pinakatulay. Ano po? So, nagsisilbi siyang daluyan ng tubig papunta sa mga communities o mga kalunsuran. Yan. So, yun po yung isa sa technology na ginagamit mo nung Roman times. Pero, sa Bible times po, sa mga poor areas, so wala po silang magandang source ng tubig. And then number 3, is it the best choice? Ito bang pinakamagandang pagpili? O pagpipilian? So, again, the answer is no. Because as God sets His standard for us, so ang pamantayan po ng Diyos throughout the Old and the New Testament, makikita po natin, including the Nazirite vow, sa pagpili ng Diyos sa mga magiging pari, at sa pagpili din ng Diyos sa atin, sa mga niligtas. So, ang standard po ng Panginoon is abstinence. Ano po? So, talagang wala. Talagang hindi siya dapat uminom ng alak o ng matapang na inumin. So, sabi dito, He sets His standard for us, especially as His own people. We should select things that will not compromise our calling. So, hindi dapat makokompromiso ang pagkatawag sa atin bilang mga Kristiyano. Amen? So, yun po yung unang tatlo natin. And now, so papasok po tayo sa number 4, is it habit forming? Sa ating fourth guideline, mababasa po natin, so sabi po dito, is it habit forming? Ito ba ay nakabubuo ng habit o kasanayan? So, pagka sinabi po natin kasanayan, yung pagka ito ay bigla mong inalis, so hindi ka mapakali. Mahirap alisin siya. Mahirap siyang alisin. So, katulad ng bisyo, right? Kung tayo nakakilala na sa Panginoon and alam natin na ito'y kasalanan, so talagang mahirap po sa atin na tayo nasanay sa bagay na yan at bigla natin siyang aalisin. So, kaya ang ginagawa ng iba, nagdadahan-dahan. Ano po? So, may prosesong pinagdadaanan. Pero, since na ito nga po ay isang nakaka-addict na bagay, so, sabi po dito, is it habit forming? Ito ba ay nakapag-build ng kasanayan and later on, magiging addict na? Ano po? So, magiging addictive na. Ano po? Sa ating pag-inom. So, in this case, we should be concerned for drinking alcohol as a matter of addiction. Drinking alcohol is universally acknowledged to be highly addictive. Its clouding of the brain and disruption of bodily functions should warn us to avoid it. So, marami na hong nagpatotoo na talagang ito ang epekto ng alak. Bakit ikakatwiran pa rin natin na okay lang? O pwede lang, o pwede pa rin. Okay? Christians must not, sabi dito, only avoid sin. So, ang Kristiyano dapat, hindi lang niya
iiwasan ang kasalanan, kundi iwasan din niya yung potensyal na pwede niyang ikahulog sa kasalanan. So, he also must avoid the potential for sin. Mga kapatid. So, ang isa pa nating example dyan, so medyo i-off natin ng kaunti, yung paghahanda sa piyesta. Yan. So, hindi tayo namimiesta. Hindi tayo nagsa-celebrate ng feast, religious feast. Pero, kung halimbawa, may pinaghahanda ho tayo, sabi nga, pag may bisitang pumunta sa atin, at ang katwiran natin, kasi bisita, kaya naghahanda tayo, so, it could be the potential, na ma-input natin dun sa bisita natin na nakikiselebrate din tayo. So, ganun din po yung tinatawag nating pag-inom. So, baka distinct sa paglalasing, pero yung paglalasing, ang worst case, nung tinatawag nating pag-inom. So, yung pag-inom is potential. At ang sabi dito, hindi lang ang iwasan natin yung paglalasing, kundi yung potential ay dapat din nating iwasan. Maraming dahilan. Okay? So, maraming dahilan para iwasan po natin yan. Ang sabi po ng 1 Corinthians 6:12, so, counting baba lang po doon sa ating binasa kanina. Okay? 1 Corinthians 6:12, may magsasabi, malaya akong makagagawa ng kahit ano. Katwiran niya ng taong wala namang sinabi sa Biblia. Kaya pwede kong gawin lahat. Kasi ang taong ito is yung kanyang liberty. So in-exercise niya yung kanyang liberty bilang isang Kristiyano na para sa kanya, hindi naman ito makaka-apekto sa aking kaligtasan. Kasi hindi naman sa pamamagitan ng gawa ko na naligtas, kundi pananampalataya. Pero, meron pa rin siyang negatibong epekto. Okay? Malaya akong makagagawa ng kahit ano, ngunit ang sagot ko naman ay hindi lahat ng bagay ay nakakabuti. Maaari ko ring sabihin, malaya akong gumawa ng kahit ano, ngunit hindi ako magpapaalipin sa anumang bagay. Okay? So, sabi pa ng verse 13, sasabihin naman ng iba, ang pagkain ay para sa tiyan at ang tiyan ay para sa pagkain. Totoo yan, ngunit parehong sisirain ng Diyos ang mga ito. Ang katawan ay hindi para sa imoralidad, sapagkat ito'y para sa paglilingkod sa Panginoon, at ang Panginoon naman ang nag-aalaga sa katawan. Okay? So ano po yung implikasyon mo ng talata? So kung i-replace natin yung pagkain sa pag-iinom, so ano po sabi diyan? Ang katawan ay hindi para sa pag-iinom, sapagkat ito ay para sa paglilingkod sa Panginoon. Okay? So napansin po natin, nakita po natin sa talata na kung saan ang dapat nating isipin ay para saan natin ginagamit ang ating katawan. O para saan natin iniuukol ang ating katawan. Okay? Hindi lang basta okay lang. Because, remember, brothers and sisters, we are now in Christ. So tayo po ay nasa Panginoon na at hindi na tayo alipin ng anuman. Diba? Hindi na tayo alipin ng alak, hindi na tayo alipin ng kung anuman na pwedeng magdala sa atin sa bisyo. Kahit sabihin naman natin, wala namang binanggit sa Bible na bawal lang ganito, bawal lang ganyan. Kasi hindi naman po ang Bible is nagbabawal sa atin na wag ganito, wag ganyan, para bang nagiging legalistic tayo. Ang ibig sabihin is, kung ikaw ay nakakilala na sa Panginoon, since you are now in Christ, therefore, iwasan natin yung mga bagay na po pwedeng magdala sa atin doon sa worst. Hindi lang yung worst agad. Kundi even doon sa potensyal na tayo po ay mahulog sa kasalanan. At yan yung tinatawag nating pag-inom ng alak. O, kahit sabihin man nating hindi ito nakalalasing. Amen? Amen? Mga kapatid. So, para ma-address po yan. Kasi may mga Kristiyano po na nangangatwiran na, kasi wala naman directly na sinabi ang Bible na huwag uminom, kundi ang sabi lang ay huwag maglasing. Pero ibig sabihin ba ng Biblia na dahil
Walang binanggit, okay? Allowed ba yon? Oh, of course not, because ang avoidance na dapat gawin ng Kristiyano hindi lamang yung mismong kasalanan, kundi yung potential din na siya'y magkasala sa pamamagitan nito. Okay? That's why, is it habit forming? Yes. But it is a harmful and addictive one. Oh. Dito ka na nga inalis ng Diyos eh. Dito ka na nga inalis ng Panginoon, bakit ikakatwiran mo pa rin na parang gusto mo pa rin bumalik? Okay? So that is number 4. So the answer is yes, but it is a harmful and addictive one. So ito ay nakasisira at nakaka-addict. Ano po? So hindi lang yung addict yung halimbawa sa shabu. Ano pa? So may narinig na po tayong ganyan. Ano po? So siya daw ay dating addict. Lahat ng droga natikman na niya. Pero ang issue ho diyan ay kaligtasan. Ano po? Natunay niya nakikilala ang Panginoon. Pwedeng dati siyang addict sa ganoong bagay, pero ngayon may iba naman siyang kinahumalingan. Addict naman siya sa ibang bagay na hindi rin tama bilang Kristiyano. Di ba? So ganun po, mga kapatid. Next, is it potentially destructive? Number 5. Is it potentially destructive? So, still with the issue of the potential for sin by drinking alcohol, it is widely evident that most violent death cases are alcohol-related. So, pansinin natin sa mga balita, ano po, na kadalasan po, hindi siya kadalasan, talagang lagi ho na kasama ho ang alcohol sa dahilan po ng kamatayan ng tao or let's say sa mga incidents. Di ba? Na pwedeng away, barilan, batuhan, di ba? Yung mga away ng mga frats, di ba? Away ng mga gangs. So, usually dahil kursunadahan, ano po? Pero alcohol-related din yan. So, yung halimbawa, alcohol, ikaw ay lango sa alak, and then ikaw ay humawak ng manibela. So, aksidente. Ang kasunod yan. Ano po? So, sabi dito, 40% of all violent death cases are associated with drinking alcohol. So, lahat ng violenteng kaso ng kamatayan po ay dahil po sa alak o may kinalaman sa alak. 50% ng lahat ng traffic fatalities involve drinking drivers. So yung mga nako-caught on the cam, CCTV, na mga aksidente, karambola, yan po ay dahil sa alkohol. Mga kapatid, hindi lang dahil nakatulog o inantok, pwede rin dahil sa alkohol. Ano po? 25% of all hospitalized psychiatric patients have a problem with alcohol. So, yung mga na-hospitalized, dahil din po sa alcohol. So, epekto ng alcohol, let's say, hallucination, di ba? Nag-hallucinate siya, nagkakaroon siya ng suicidal thoughts, yan, or withdrawal, yung sinasabi po. Kasi dalawa yun, it could be suicidal or homicidal sa psychiatric. Pwedeng ang isip niya, titilin niya ang sarili niyang buhay o pumatay siya. So, yun po yung tinatawag nating epekto ho ng alcohol. And heavy consumption of it causes cirrhosis of the liver and countless physical disorders and complications. So, mostly ang organ na tinitira ho or pinupuntirya po ng alak ay atay. Kaya atay ka. Pag ikaw ay hindi nagtanda sa alak. Ano po? So, pwede siyang maging liver cirrhosis. Na alam naman natin na ang atay ho ay napakahalaga po sa atin. So, siya yung sumasala ng lahat ng ating pinapasok sa ating katawan. At kapag nagka-diferensya na ho yan, ay malalason ho ang ating katawan. Di ba? Kaya sabi po dito is negative effects. Ano po? Kaya ang tanong ho dyan,
Is it potentially destructive? Of course. Ano po? Indeed, it is potentially destructive physically, mentally, and socially. So, ang sinisira ng alak ay physical, katawan, yung ating pag-iisip, mental, and socially. So, yung ating pakikipag-relasyon or yung ating relasyon sa ating kapwa, maaari ding masira dahil po sa alak. And it is self-destructive. So, sinisira nito ang ating sarili. Sa Ephesians 5:18, nababasa po natin doon, ano po sabi doon? Do not fill with wine in which is dissipation. So, ang salitang dissipation po ay mula po sa salitang Griego na asotia, ng ibig sabihin, that which is unable to be saved. If you're, sabi nga, kung tuloy-tuloy mong pinupuno ang iyong katawan ng alak, so pwede kang humantong sa tinatawag po nating dissipation. Ang ibig sabihin, wala na talaga. Ano po? Wala na talagang pag-asa. It was used of a person who was hopelessly and incurably sick and was also used of a loose, profligate living like the prodigal son in Luke 15. Nababasa po natin sa Luke 15 yung tungkol po doon sa prodigal son na nung kinuha na niya yung mana sa kanyang ama, bagamat buhay pa, ano ang ginawa niya doon sa kanyang mana? He squandered. Ang binanggit po doon na nilustay niya sa mga walang kabuluhang bagay at mga walang kapararakan ang kanyang mana. So that is the word asotia, or that is the dissipation. Wala na sa katinuan kung paano mo gagamitin yung bagay na meron ka. The same as sa buhay natin, na kapag tayo ay, sabi nga, patuloy tayong lango sa alak o patuloy tayong nabubuhay sa pag-inom sa alak, so para na rin nating, kumbaga, ang buhay natin ay hinahayaan nating patapon na. Ano po? Pero, ang Diyos lang po ang pag-asa ho natin. Ang Panginoon lang po ang pag-asa ho natin upang makawala po tayo dyan. Kahit, Pastor, sinubukan ko na. Ang hirap talaga. Ano? So, yung iba gumagamit ng mga alternatibo. Gumagamit ng mga yung mixed. Or let's say sa sigarilyo. Kapag aalisin ng sigarilyo, gumagamit ng alternatibo, vape naman. 'Di ba? O doon sa pag-inom ng ang isa pang alternative nila is yung bubble gum. So merong klase ng bubble gum na nicotine. Yan, 'di ba? So may content ng nicotine. Pero mga kapatid, still ang panawagan po sa atin ay talagang alisin po natin. Ano po? Proverbs 4:17. Tingnan po natin. Sa Kawikaan, Kabanata 4, talata 17, ano po sabi dito? Ang kanilang kinakain ay buhat sa kasamaan, ang kanilang iniinom ay bunga ng karahasan. So sa English po sabi dito, for they eat the bread of wickedness and drink the wine of violence. So ang tinutukoy ko dito is the wicked in verse 14. Mababasa po natin yan. 4:14, ang binanggit po is the wicked. And ang sabi po dito sa 17, they drink the wine of violence. That's why violence is always connected sa alak. Ano po? Kaya never po na ang Bible, para sabihin natin okay lang uminom ng alak, nagpo-promote siya ng violence. Kundi sabi po dito, the wine of violence. Therefore, pwede itong magdulot sa iyo sa kapahamakan. Kahit tikim. Kaya ngayong isang awit na kinakanta sa mga video okay. Ano yon? Nagsimula sa patikim-tikim. Pero pagka lumaki-laki na, patapang na ng patapang ang kanyang iniinom. Okay? Kahit serbesa. Para sa Panginoon at sa Biblia ay hindi maaari. Joel chapter 1 verse 5.
So sa aklat po ng Joel, makikita din po natin, ano po, ang negatibong epekto po ng alak. Yan, medyo maghahanapan po tayo na ngayon kung saan po ang Joel. Baka ang sagutin natin ay yun, yung kapitbahay namin si Joel. Ano po? Pero nasa Biblia po. Joel 1:5. Gumising kayo at tumangis, mga maglalasing. Umiyak kayo, mga manginginom, sapagkat wala ng ubas na magagawang alak. Dahil wala ng kilawin. O chicharon. Kaya gumising na kayo sa inyong pagkalasing. Okay? So sabi dito, gumising kayo at tumangis, mga maglalasing. Umiyak kayo, mga mangiinom, sapagkat wala ng ubas na magagawang alak. Okay? And then in chapter 3 verse 3, makikita din po natin. Joel chapter 3 verse 3. Nagpalabunutan sila upang magpasya kung kanino mapupunta ang mga bihag. Ipinagbili nila ang mga bata bilang mga alipin upang ang pagbilihan ay ibili naman ng alak at ibayad sa mga babaeng parausan. Nakita natin through wine or through alcohol. So, pwedeng magkaroon ng prostitution, pwedeng magkaroon ng talagang karumal-dumal na bagay. Ano po? So, clouded yung kanyang isip. Wala siya sa tamang katinuan. Wala siya sa katinuan. So, yan po yun. Ano po? And in Habakkuk, or Habakkuk 2:15 and 16. So, saan po yung Habakkuk? Old Testament. Ano po? Habakkuk 2:15. Mapapahamak kayo, pinainom ninyo ang inyong mga kalapit bansa ng alak na tanda ng inyong pagkapuot. Nilasing ninyo sila at hiniya ng inyong titigan ang kanilang kahubaran. Malalagay rin kayo sa kahihiyan at hindi sa karangalan. Iinom din kayo at malalasing. Ipapainom sa inyo ni Yahweh ang inyong kaparusahan at ang inyong karangalan ay magiging kahihiyan. So, destructive. Di ba? That's why talagang ang sagot natin, ang sagot ng Biblia is yes. It is potentially destructive. Sa pamamagitan ng pag-inom, the potential to sin. Okay? The potential to sin. Yan po ang sinasabi. At dapat po nating ingatan ang ating mga sarili. Next, will it offend other Christians? Ito ba ay makakasakit ng ibang Kristiyano, ng aking kapwa Kristiyano? So ito po ang makikita natin. A Christian who is able to drink in moderation is not able to guarantee that his example will not cause a weaker fellow Christian to try drinking and become addicted. Drinking alcohol has also the potential to offend other Christians' conscience, to become a stumbling block to them. Okay? Okay lang siguro na walang makakakita sa akin. Yun naman yung magiging argument dyan. Kasi, obviously, merong Kristiyano na iba ang kanyang tingin doon, pero hindi pa niya ganap na naiintindihan kung ano ba yon. Na bakit ginagawa ito ng kapatid ko sa Panginoon? O okay lang pala. Di ba? Para naman dun sa nagtitake, na alam niya na walang epekto sa kanyang kaligtasan, so hindi niya namalayan na siya ho ay nagkasala na sa Panginoon. Dahil ibinuyo niya ang kanyang kapatid sa pagkakasala. Okay? Kaya sabi po dito, will it offend other Christians? Ito ba ay makakasakit ng ibang Kristiyano? So, samahan niyo po ako sa unang Korinto, chapter 8,
1 Corinthians 8 verses 9 to 13. So, ang tungkol naman po dito ay yung mga pagkain inihandog sa Diyos-Diyosan. Pero yung principle po ang ating tingnan. Ano po? Sabi po dito. 1 Corinthians chapter 8 verse 9. Tagalog po ang aking babasahin. Ngunit mag-ingat kayo, baka ang paggamit ninyo ng kalayaang kumain ng anumang pagkain ay maging sanhi ng pagkakasala ng mahihina sa kanyang paniniwala. Napansin niyo po? So, bagamat ang context dito is about eating food that was offered to idols, but the same principle din po yan when it comes to drinking wine. Kasi hindi natin maiwasan na meron pong mahina pa sa pananampalataya na kapag nakita nilang isang strong sa pananampalataya na uminom ng alak, para sa kanya ay okay lang pala. Di ba? Pero magkaiba ang inyong pananaw pagdating doon. Di ba? So verse 10, kung ikaw na may sapat na kaalaman ay kumakain sa loob ng templo ng mga Diyos-Diyosan at makita ka ng kapatid na mahina ang budhi, hindi kaya siya mabuyong kumain yon kahit inihandog sa Diyos-Diyosan. So, weak pa yung conscience niya. Samantalang yung conscience mo ay hindi. Kaya para sa'yo, okay lang. Pero sa kanya, dahil weak yung conscience niya, nakita ka, okay lang. Okay? Kaya sabi dito, dahil sa inaakala mong kaalaman, ay napapahamak ang iyong mahinang kapatid na tinubos din ng kamatayan ni Kristo. Sa ganoong paraan, nagkakasala kayo sa inyong mga kapatid, kaya't nagkakasala kayo kay Kristo dahil sinugatan ninyo ang kanilang budhi. Kaya maliwanag po na ito ay nakakasakit ng budhi ng ating kapatid. Siya man ay matatag o siya man ay mahina sa pananampalataya. Okay? Verse 13, kaya nga kung dahil sa pagkain ay itinutulak ko sa pagkakasala ang aking kapatid, hindi na ako kakain ng karne upang hindi siya magkasala. So the bottom line is in verse 13. Kung papalitan natin yung pagkain ng pag-inom ng alak, so ito yon. Ano po? Kung dahil sa pag-inom ng alak ay itinutulak ko sa pagkakasala ang aking kapatid, hindi na ako iinom upang hindi siya magkasala. Yan ang prinsipyo ng salita ng Panginoon. Okay? So, yan pong bagay na dapat po nating makita. Ano po? And also in Romans 14:17, makikita din po natin. Romans 14:17, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Whoever thus serves Christ is acceptable to God and approved by men. So then, let us pursue what makes for peace and for mutual upbuilding. Do not, for the sake of food, destroy the work of God. Everything is indeed clean, but it is wrong for anyone to make another stumble by what he eats. Okay? Kahit ito ay walang epekto sa ating kaligtasan. Ngunit kung ito ay ikatitisod ng iyong kapatid at ikahuhulog niya sa pagkakasala, huwag nawa. Huwag sana. It is good not to eat meat or drink wine or do anything that causes your brother to stumble. It is good not to eat or to drink for the sake of your brother or sister. Amen? Mga kapatid. So again, will it offend? Yes. Hindi lang yung potensyal ang dapat nating iwasan, kundi yung katwiran natin patungkol dito na nakikita ng ating kapatid na iba ang kanyang pananaw dito. Hindi pa siya malalim, hindi pa siya mature sa pananampalataya, samantalang ikaw, alam mo na wala namang makakaapekto, di ba? Pero nakita niya sa iyo, at para sa kanya, ay pwede pala. So yun yung ating dapat iwasan, mga kapatid. Okay? And number 7, will it harm my Christian testimony?
will it harm my Christian testimony? So, ang katwiran naman ng iba is this. Ang pagpapractice nila ng kanilang kalayaan ay maaaring makapagbigay ng mabuting testimonya sa mga hindi mananampalataya. Okay? So, yun yung implikasyon nung iba na para mahikayat ko yung iba. Yan. Para mahikayat ko sila na hindi naman pala tungkol sa sa pag-inom ng alak. O mga bisyo. Pero iba po ang makikita ho natin sa salita ng Panginoon. It might be more acceptable to them kasi hindi pa nila ganap na nauunawaan kung ano ito. Ngunit, ang kawalan ng malasakit sa kapwa natin Kristiyano, sabi dito, would work against any positive witness that we might give. Halimbawa, kasi meron pong example dito, tingnan po natin sa 1 Corinthians 10, verse 27. So, dun po tayo sa 7. Ano po? Will it harm my Christian testimony? 1 Corinthians 10:27, kung anyayahan kayo ng isang hindi sumasampalataya at nais ninyong dumalo, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo at wag na kayong magtanong pa kung iyon ay ikagugulo ng inyong budhi. Verse 28, ngunit kung may magsabi sa inyo, ito'y inialay sa mga Diyos-Diyosan. Huwag ninyong kainin yon alang-alang sa nagsabi sa inyo upang hindi mabagabag ang budhi. Ang aking tinutukoy ay ang budhi ng inyong kapwa, hindi ang inyong budhi. Okay? Kasi dalawa yan. Yung conscience mo at yung conscience ng taong nagsabi. O yung conscience ng ibang tao. So, ang sinasaalang-alang po natin dito is yung iba. Yung kaisipan nila o yung budhi nila. Ano man yung maging tingin nila sa ginagawa natin, para sa kanila, ang magdedetermine kung talaga bang tayo ay pareho o hindi. Di ba? Kaya sabi po dito, bakit nahadlangan ng budhi ng iba ang aking kalayaan? Bakit ako susumbatan dahil sa pagkain ko ng mga bagay na ipinagpasalamat ko naman sa Diyos? Kaya nga, kung kayo kumakain o umiinom, o ano man ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikakarangal ng Diyos. Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ni numan, ng mga Hudyo, ng mga Hintil, o ng mga kaalib sa iglesia ng Diyos sa halip, tularan ninyo ang ginagawa ko. Sinisikap kong mabigyang kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko inuuna ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami upang maligtas sila. So ano pong ibig sabihin dito ni Apostol Pablo? Ano ba ang mas matimbang para sa kanya? Ang kanyang magiging testimony para sa kanyang kapwa Kristiyano na mahina pa sa pananampalataya o mahina pa ang kanyang budhi o yung hindi mananampalataya. Di ba? Para hindi lang masaktan yung kanyang unbelieving friend, mas pipiliin niyang gawin kahit masasaktan ang kanyang kapwa mananampalataya. Di ba? So, ganun po yan. Nangyayari po yan, mga kapatid, na ang sabi po dito, the best testimony that we can give as a Christian is to refuse a pagan host so as not to offend a brother. Mas isinasaalang-alang natin ang ating kapatid. Ano po? Mas isinasaalang-alang natin yung ating kapatid, hindi yung ating kaibigang hindi mananampalataya. Kasi kung papayag tayo doon sa ipinagagawa ng hindi mananampalataya, kahit ito ay nakasasakit sa ating kapatid, ay teka muna, naintindihan mo ba ang iyong kalagayan bilang isang Kristiyano? Kapwa kayo iniligtas ng Panginoon. Di ba? Kapwa kayo tumanggap ng pagmamahal at pag-aaruga ng Panginoong Hesus. Bakit ganun ang trato mo sa iyong kapatid? Mas pinili mo ang mga pagano, ang mga hintil, sabi nga dito ni Apostol Pablo, para hindi lang sila ma-offend
o masaktan. Pero ang masaktan ng iyong kapatid sa Panginoon ay okay lang. Di ba? So yun po yung punto ho dito, mga kapatid. Kaya the answer to this question is yes. It harms. Ano po? Nakasasakit ito ng ating patotoo. It is the best thing to do not to exercise our liberty that would cause unbelievers or that would cause our fellow Christian to be spiritually offended or misled. So ano pipili natin? Mag-refuse para mag-build tayo ng magandang patotoo sa ating kapatid? O pumayag tayo doon sa ipinapagawa sa atin ng ating kaibigang hindi mananampalataya, baliwala lang sa atin yung kung ano magiging reaksyon ng ating kapatid sa pananampalataya. Dapat iisa ho ang ating stand dyan. Hindi ho pwedeng magkakaiba, mga kapatid. Kaya ito po yung objective mo natin. Ito yung pamatay ng Diyos. Sasang-ayon ba tayo? O paninindigan natin yung sa tingin natin? Kaya this is deceiving. Ito yung isang pandarayan ng kaaway. Kaya yung point 2 natin dyan, first point 2 natin is the deception of a double standard righteousness. Mapandaya ho ang magkaroon ng dalawang pamantayan sa kung anong tama't mali. Iisa lang dapat. At ito dapat ay ang Biblia. Amen, mga kapatid? Amen. So again, will it harm my Christian testimony? Yes. Kasi pwede rin yung pagtanggi mo doon sa unbeliever, makita niya yung ginawa mo para sa iyong kapatid sa Panginoon, maaaring ito yung paraan ng Diyos sa kanya para siya makakilala. Ano? Yun din kasi yung isang lesson dito na parang tayo yung umaaktong Diyos. Tayo yung nag-iisip ng paraan para madala natin sa Panginoon yung tao. Hindi natin alam na yung pagpili natin sa tama, paraan din ng Panginoon para doon sa tao na siya'y makakilala. Diba? Yun po yung makikita ho natin dyan. Hindi yung ikakatwiran natin kung ano yung sa tingin natin ay makakapagdala sa tao palapit sa Panginoon. Na kumbaga naging collateral damage yung relationship mo sa iyong kapatid sa Panginoon. So yun po ang makikita ho natin, mga kapatid. Ano po? So again, sa pang-4, pang-5, pang-6 at pang-7 na guideline, una, is it habit forming? Yes. Pero negative ho ang idudulot nito sa atin. Kaya ang turo ho sa atin, ang application ho dito, avoid not only sin, but even the potential to sin. So the potential is drinking alcohol. The sin is drunkenness. Ano po? And then, is it potentially destructive? Yes. Marami na ho nagpatunay niyan na talagang ito ho ay nakasisira sa lahat ng areas ng buhay natin. Physically, mentally, socially, personally. Nakasisira po ang alcohol. Next, will it offend other Christians? Yes. Magkakaiba ho ang pananaw. Batay ho sa kanyang level ng kanyang pagiging Kristiyano. Kaya, hindi ho sa lahat ng pagkakataon tama ho na exercise natin yung ating kalayaan sapagkat kung may masasaktang iba, kung meron pong, sabi nga, conscience na masisira dahil sa ating Christian liberty, nagkasala ho tayo sa Panginoon. And number 7, will it harm my Christian testimony? So, ang pakita natin ay ang pag-ibig ng Panginoon sa ating kapatid. Ano po? Kahit halimbawa, ang kapalit nito ay ang pagtanggi natin sa kung ano yung naisipagawa sa atin ng ating kaibigang hindi Kristiyano. Okay? So, hanggang dito lang po muna. At sa susunod po, kalooban ng Panginoon, pupunta ho tayo sa pang-8 at pang-9. Is it right? Ito ba'y tama? Ang pag-inom ba ng alcohol ay tama? At ang pang-9,
Naluluwalhati ba ang Diyos kapag ako'y uminom? Of course. Ano po? Sa susunod doon natin malalaman. Sa biyaya po ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong salita. Muli po ninyong pagpapaalala sa amin na ang buhay na ito na meron po kami ay iniukol po ninyo para sa iyo pong karangalan, hindi para lamang sa aming sa pleasures, Panginoon, ng aming sarili. At ang hangagin po namin ay maluwalhati ka sa lahat ng bagay. Hindi lamang sa mga kapansin-pansin na mga gawain, Panginoon. At ikaw lamang po ang patuloy na paglingkuran namin sa bawat araw. Salamat sa iyo pong salita. Salamat po sa inyo pong pagtutuwid sa aming isipan na liko, Panginoon, sa katotohanan. Upang kami ay mabuhay ng may kaalaman sa kung anong dapat po namin ipakita, Panginoon. Sa kung anong dapat po namin isabuhay. Kaya salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Purihin po ang ating Panginoon. Purihin ng Panginoon sa kanyang salita na ating napakinggan. At sa ating pagpapatuloy po mga kapatid, tayo po ay dadako na